Grabe guys, no? Parang si Vice President Sara Duterte po ang nagkokontrol ng energy ng politika sa Pilipinas. Nung nag-anunsyo si VP Sara, talagang sumabog ang media. Sumabog ang social media. Sumabog ang mga kalabang mga dilawan. Sumabog ang loyalista. Di ba? Hindi nyo pa ba, ito lang yung masasabi ko sa mga loyalista at mga dilawan, hindi nyo pa ba feel? Alam na namin na kami ang mananalo sa 2028. Ika nga sabi ko sa inyo na high blood kayo na nag-announce. How much more kung mananalo na yan sa 2028? I-stroke kayong lahat. At dahil dyan sa panic na sila at Leni Robredo gusto nang Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. Alam nyo no, sa totoo lang, itong pag-anunsyo ni Vice President Inday Sara Duterte na tatakbo siya sa 2028 ay biglang nagkagulo ang politika sa Pilipinas. Grabe guys. Grabe talaga ang mga nangyayari kahapon at ngayon na nagpanik na talaga lahat. Ha? Nung tinanong ang Malacanang na ano ang masasabi nyo kay VP Sara na tatakbo siya sa 2028, ang sabi ng Malacanang, good luck raw. Good luck raw. Akala mo naman, parang hindi raw sila affected. Pero bakit biglang gusto nang magkita ni BBM at si Leni Robredo? Grabe. Pag-usapan natin yan kasi halatang halata na itong mga kakamping na ito at itong mga loyalista na ito ay gusto na talagang mag-tandem para kay VP Sara. And don't you know, that is a sign of weakness. Weakness yan. Kasi mantakin nyo, no? Kung ikaw secure ka sa sarili mo at naniniwala ka sa sarili mo na magaling ka, alam mong malakas ka, hindi ka na makipag-tandem sa ibang mga kalaban mo. Pero in the case of BBM at Leni Robredo, gusto na silang mag-tandem. Nakakatawa kayo. At dahil sa anunsyo ni VP Sara, ang daming nagagalit. Ang daming naha-high blood. Di ba may batch of politicians, personalities, mga personalidad na high blood, di ba? In-announce ko yan kahapon. Ngayon, meron na namang bagong mga na-high blood. Mga ibang grupo na high blood sabi ko, at ganyan na talaga ang buhay, no? Kapag hindi nyo kaya, manahimik na lang. At marami pang ang galit Pag-usapan rin natin itong umuugong na mga balita na itong mga dilawan na ito ay naghahanap na sila kung sino yung itatandem nila kay Leni Robredo. Bakit? Hindi ba kayo secure ni BBM? Parang nagdadalawang isip pa sila ni BBM Gusto nila si yung Tulfo raw ang magtandem kay Leni. Halatang halata itong mga dilawan na ito ay naghahanap ng saan sila makakabuenas. 'Di ba? Example, no? Itong si VP Sara. Dito mo talaga makikita ang isang leader na alam niya, malakas siya at confident siya na secure ang kanyang sarili. Mantakin nyo, ang daming gustong makipag-tandem kay VP Sara ngayon. Totoo yan. Pati nga ang mga usaping Bam Aquino at si VP Sara ay gusto nilang ipag-tandem. Sabi ko, kasi raw, maraming mga kakamping ang nagagalit dito kay Bam nung sinabi ni Bam Aquino na dapat yung kaso ni Duterte ay dapat sa Pilipinas yan na ililitis. Nagalit sila kay Bam. Yung ibang mga dilawan, Bam na lang at Sara Duterte. Ano ba yan? Okay? So, kaya nga, grabe guys, no? Parang si Vice President Sara Duterte po ang nagkokontrol ng energy ng politika sa Pilipinas. Nung nag-anunsyo si VP Sara, talagang sumabog ang media. Sumabog ang social media. Sumabog ang mga kalabang mga dilawan. Sumabog ang loyalista. Di ba? Hindi nyo pa ba, ito lang yung masasabi ko sa mga loyalista at mga dilawan, hindi nyo pa ba feel na mga DDS ang nagkokontrol sa kung saan ay alam na namin na kami ang mananalo sa 2028? Ika nga sabi ko sa inyo na high blood kayo na nag-announce. How much more kung mananalo na yan sa 2028? I-stroke kayong lahat?
At dahil dyan sa panic na sila, BBM at Leni Robredo gusto nang magkita. Wow! Ito. By the way ha, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, so also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Ayan, thank you very much. Okay. Ito. Panoorin niyo. Ngayong nag-anunsyo na si Vice President Sara Duterte ng kanyang presidential candidacy, binanggit ng ilang mambabatas na sa tingin nila pinakamalakas na pantapat sa bise, si Naga City Mayor Leni Robredo. Si Leni Robredo raw ang pantapat dito kay VP Sara. Isa lang ang argumento ko dyan. Hindi pa ba kayo nakatanggap kung ilang beses na itong natalo ni VP Sara? Ha? Di ba? Ay nako, ewan ko na lang. Nagkataong magkikita naman sina Robredo at Pangulong Bongbong Marcos sa Naga City. Kaya tinanong ang palasyo kung may nabubuong alyansa sa dating magkalaban sa politika. Nakatutok si Ian Cruz. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa maagang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte para tumakbong presidente, nabuo ang iba't ibang senaryo na posibleng mga kandidato at tambalan sa eleksyon 2028 at lumutang na ngayon ang pangalan ni dating Vice President Leni Robredo. Alam nyo, ito imagine that one itong si Leni Robredo ngayon at si BBM na gusto nilang ipagtandem, hindi nyo ba naisip na itong si Bongbong Marcos dati galit na galit ito kay Leni Robredo. Sa galit niya, nagreklamo yan si BBM na dinaya siya ni Leni Robredo. Di ba nung eleksyon, naalala natin na lamang na si BBM, no? Nandito pa si Leni Robredo. Tapos, nung kinaumagahan, bigla raw bumulusok yung votes ni Leni Robredo. Yan ang ipinagtataka ni BBM. Galit na galit si BBM. Pahalos isang termino rin niyang inireklamo yan. Hanggang natapos na lang yung termino ni Leni Robredo, hindi umubra yung reklamo niya. Ni-recount, di ba? Ni-recount yun. Pag-recount, panalo pa din si Leni Robredo. Di ba? So, galit na galit sila. Leni Robredo, sinabihan niya, sinungaling yan, si BBM. Hindi nagpapakita yan sa panahon ng sakuna. Galit na galit si Leni at that time. Pero ngayon, halos maghalika na silang dalawa. Ay, nako. Yes, candidate na may chance to beat the Vice President Sara is... In fairness dito kay Irise believe ako dito kasi sa mga problema natin sa Pilipinas, talagang nag-iingay ito. Hindi may bayag itong taong ito. Pero hindi po ito hindi po ito maka-Duterte, itong si Irise. Pero when it comes to sa usaping mga impeachment trial, kung si BBM man o si VP Sara, at least siya, technically, fair naman siya sa kanyang mga sinasabi. At galit rin siya sa mga flood control, in fairness to Irise, Pero, ang manok niya, late ko na nga nalaman na kakamping pala itong si Irise. At malapit po siya sa mga Aquino family. Okay? Vice President Leni. Ano to sir, you bet on pursuing her? Kaya nga, ito yung example ko sa inyo, Hindi porkit dilaw ka, ay galit na tayo sa inyo. Hindi ganyan Basta't may argumento ka lang, tama yung pag-iisip mo, fair ka sa mga ginagawa mo, wala akong problema kahit dilawan, loyalista ka pa. Or convincing her talaga? Yeah, of course. She's the strongest, so for the country, she must run. Ayon kay House Deputy Minority Leader, Representative Egay Arise, wala raw kasing bahid ng korupsyon si Robredo. Si Robredo rin ang binanggit. Walang bahid na korupsyon si Leni Robredo. Ako magprangkahan tayo dito. Alam ko naman, ang daming mga DDS dito sa aking channel, no? At DDS naman tayo, inaamin natin yan. Sa usapin po na walang bahid na korupsyon si Leni Robredo, as far as I can remember, nung panahon ni former President Duterte, na siya pa yung Vice President, si Leni Robredo po ay wala naman siyang isyong korupsyon. Pasalamat nga itong si Leni Robredo na sa panahon ni Tatay Digong, yung mga gumagawa ng kung ano-anong mga paninira kay Leni Robredo, sinisita ni Duterte. Di ba kung maalala ninyo, ang House of Representatives, itong si Leni Robredo, gusto itong ipa-impeach. Pero sino ang unang pumalag, kundi ang Malacanang, si Tatay Digong. Pumalag siya. Si Leni Robredo, ang sabi ni Tatay Digong, si Leni Robredo, elected yan ng taong bayan. Nanalo yan dahil binoto ng taong bayan. Bakit naman natin
ipa-impeach ka agad. Diba unfair yan sa part ni Leni Robredo. Nagalit si Duterte doon. Hindi kagaya ngayon ni BBM na kung ano-anong mga ibinibintang kay VP Sara, si Bongbong Marcos ginusto rin niya. Hindi man lang niya sinita yung mga taga House of Representatives. Kahit na lang delikadesa na si VP Sara ang dahilan na nanalo ka sa 2022. Kapal rin ang mukha nitong BBM na ito eh. Kaya sabi ko, pasalamat itong si Leni Robredo, matino yung presidente. Okay? So sa usaping walang bahid na korupsyon si Leni Robredo sa panahon ni Tatay Digong, ang problema lang ni Leni Robredo at that time, yung pasaway ba? Yung paepal, yung kung tumutulong, magpapapicture doon. So sobrang kaepalan lang. Yun lang naman ang aking kay Robredo at that time eh. Pumapalag tayo. At kung si Leni Robredo at that time, nadadala siya sa mga nakapalibot sa kanya ng mga toxic na mga dilawan. Kaya nagiging toxic rin si Leni Robredo at that time. Di ba? So, ako, as far as I can remember, wala siyang issue sa korupsyon si Leni Robredo. Okay? Di ko lang alam kapag ito ay kung ano na ba ang masasabi ng mga kanyang mga constituents sa Naga. Kung matino ba si Leni? Hindi ba siya korap? Di ko lang alam ha. So, parang in fairness, okay? Ni Senador Erwin Tulfo na pantapat kay Duterte sa eleksyon. Dapat si Leni Robredo siguro at saka yung mga kasama niya sa liberal. Ngayong araw din, sinabi ng Malacanang na tiyempong magkikita sa Sabado sina Pangulong Marcos at Robredo. Magkikita! Ang dating kaaway, magkikita na. Ang mga prinsipyo ninyo, kinain nyo na. Ang dati mong sinuka, kakainin mo na. Di ba? Kung magkikita itong dalawa. Sige, magkikita itong dalawa. Sa tingin ninyo, totoo? Magkikita sila. Pero alam na natin yan. Plastikan yan. Plastikan yan. Gamitan yan, ha? Kung ano ang ikaka-benefit ni Leni Robredo kay BBM, tilaan yan, titilaan yan. Kung ano rin ang mabe-benefit ni BBM sa mga kakamping kay Leni Robredo, kakainin rin yan ni BBM. Bitirano na ito sa panggagamit eh. It's too big. Ginamit na si VP Sara, di ba? Kaya ang payo ko sa iyo, Leni Robredo, ha? Ingat ka. Ito rin yung masasabi ko sa iyo, good luck. Alam niyo sa totoo lang, no? Itong planong tandem nitong dalawa, ang daming nagagalit na kakamping. Kawawa nga sila eh. Sabi ko, meron pa nga, no? Napanood ko yung vlog ni Banat Bay. Meron siyang ipinakita doon na isang kakamping na VP Sara na siya. Kasi nagalit siya sa mga kakamping. Bakit? Kinain nila ang soka ni. Hindi ko maintindihan. Di ba? Alam mo naman, tama yung sinabi ni Banat Bay dito na itong si Marcos at itong si Robredo, ito pa rin sila ay mga typical na mga politicians na dati na nating nakasanayan na naglalaro sa politika na gawin nila ang lahat para mananalo. Okay? Ganyan ang politika laro ng politika. Na at the end of the day, kung laliman ninyo ang inyong isip, tayong taong bayan lang ang pinaglalaruan nito. Kung ito yung ating iboboto, wala. Mantakin nyo, itong dalawa, kahit masira ang kanilang prinsipyo, gagawin nila para lang manalo sila. Di ba? Kaya nga, sabi ko, wala na talagang, wala na, ang hirap eh. Kapag pumasok ka sa politika, magiging plastic ka talaga. Pero, itong si VP Sara at itong si former President Duterte, iba. Kaya nga ang daming gusto sa kanila eh. Kasi, kung sa tingin nila, plastic ka, talagang sasabihin nila. Kung ano yung depekto mo, sasabihin talaga nila. Ang mga Duterte po, ang ugali ng mga Duterte, hindi yan mangunguna, hindi yan palaaway. Nang aaway lang sila kasi re-rest back lang sila kapag inaaway sila. Pero ang mga Duterte, ang kabiliban mo, hindi sila loyal sa kanilang mga kaalyado sa politika. Totoo, hindi sila loyal. Kundi loyal sila sa mga taong siniserbisyuhan nila, sa mga taong bumoto sa kanila.
Kahit kung maalala ninyo, sinabi ni former President Duterte sa PDP, di ba? Ang daming umalis na mga PDP laban members na bumaliktad, pumunta na doon sa Administrasyong Marcos. Anong sabi ni Duterte? Wala akong pakialam. Kahit ako na lang mag-isa dito sa PDP laban, wala akong pakialam. Para makita ko kung sino yung may prinsipyo. Ang mananatili sa PDP laban ay yung may prinsipyo. Kasi dito sa PDP laban, ang prinsipyo po ang pinaiiral namin. Hindi yung, alam nyo naman, no? Yung mga politicians, tayo lamang ang pinaglalaruan yan. Magkakaaway sila noon, magkampihan yan. Ha? Kasi, nilalaro nila yung taong bayan. Sino ang kawawa? Tayong taong bayan. Di ba? Kasi, they are hungry for power. They are not for the service of the Filipino people. Tingnan nyo. Ang daming pangako nitong taong ito noong 2022. Anong nagawa niya? Malapit nang matapos ang kanyang termino. Anong nagawa niya? Umunlad ba tayo? Bumagsak yung ekonomiya natin? Ha? Tumaas yung utang natin? Yung panahon ni former President Duterte, maraming nagsabi, tumaas daw ang utang ng Pilipinas sa panahon ni Duterte. Tumaas. Pero may nakikita kung saan yung mga infrastructures, nakikita pala. Kaya nga sabi ni Duterte, hindi na ako magmamayabang. Tingnan nyo lang sa palibot ninyo, ano yung nagawa ko. Pero ito, anong titingnan mo? Hangin. Yung kay Duterte, infrastructures. Yung kay BBM, mga ghost. Ghost project. Ang daming project ni BBM. Ghost lang. Na ngayon mayor ng Naga City, kaugnay ng Oplan kontra Baha roon. Nag-post din si Robredo na ininspeksyonan niya ang pupuntahang lugar ng Pangulo para bisitahin ng... Excited. Excited ka na makita si BBM? Yee! Kilig yarn. Flood control efforts ng gobyerno. Tanong kay Palace Press Officer Claire Castro, may pag-uusapan pa bang iba ang Pangulo at si Robredo? Ito naman isa, nakilig rin. Kasi dilawan itong puso nito eh. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman